Welcome to BPO Real Talk, ang vlog kung saan totoong kwento ng buhay ng BPO workers ang bida. My name is Posh and in this episode, gagabayan tayo ng mga kwento sa likod ng night shift, ang buhay crazy. And we're with Rich Alvarez today, one of our certified night owls na naka-duty habang ang buong Pilipinas ay tulog. Welcome to BPO Real Talk. Rich. Thank you po. Thank you. How are you? How's your shift? Okay lang po. Ngayon, mas convenient na po ngayon. Work from home po kasi ako ngayon Work sa work. from home. Can you tell us more about your experience? Nung first BPO ko po, first night shift, medyo mahirap kasi sanay po, kasi student po ako nun, syempre, morning po talaga yung schedule ko. Pero nung mga first week ko po, yun po, malalang adjustment po talaga. Anong adjustments ang ginawa mo doon? Nung first day ko nang nag-night shift, di po talaga ako nakatulog. Pumasok po ako nang inaantok talaga. Nakatulog ka sa shift? Hindi naman, pero antok na antok po ako nun. So parang doon ako nag-start mag-switch ng routine, parang doon ako nag-start matulog ng, kasi antok na po after shift eh. So doon po ako nag-start matulog ng morning. So first day na medyo antok na antok ka pa, and then the second day, how was it? Nakapag-adjust na ba yung katawan? Nakapag-adjust. Buti na lang po, mabilis mag-adjust yung body ko. So after po noon, yun, nasanay na rin po ng night shift. Okay. So that was the first experience. Pero paano ka nagkaroon ng interest to enter BPO? Kasi po, may after ng internship ko sa school, parang meron akong available for 4 months. Tapos hindi po kasi talaga ako sanay tumambay sa bahay. So, isa po yung BPO sa nirecommend sa akin na tumatanggap ng mga undergrad para makapag-work. So, dun nag-apply po ako. And how's the application experience? Mahirap ba? Based sa experience ko po, hindi naman. Thank God, sa unang apply ko na po ako naman po agad. And BPO, as you mentioned, this is your first experience, job experience. Yes. Right? Okay. Gaano ka nakatagal na night shift? And then, ilang companies ka na sa BPO? 5 years po. 5 years sa BPO, lahat po yun night shift. Night shift. Yes. And then, the first account is voice? Yes, voice po. Customer service. Okay. Have you had any other experiences sa iba't ibang lines ng business ng BPO, like non-voice, Naku. BPO? Kung ano po yung hopper na kilala nila, isa po ako doon. Lahat po na-try ko, email, chat, back office, voice, non-voice. Lahat po siya na-try. So back office, voice, chat, email. With all those 4 na experiences, ano yung masasabi mo, dito ako nararapat? Back office po talaga. Office. But why? Kasi ako po, personally, hindi po talaga ako Makoda? pasensyado. Hindi po ganun ka talaga. Pero tinatry ko naman po yung best ko kasi require po talaga sa work. So, pero me personally, if papipiliin po, doon po ako sa back office kasi wala po kami interaction sa customers, sa ibang tao, sa ibang bansa. If meron man, sobrang dalang lang po. Okay. Let's go back to your experiences, no? So 5 years, pero 4 BPO companies. I think I'm interested to know what triggered you to apply from one BPO to another. Ito yung real talk talaga. Real talk. Yung first naman po kasi is, yung first BPO ko po, for 1 year po ako sa kanila. Then I decided to let them go kasi gusto ko na po sana i-pursue yung tinapos ko. Kaso, nangyari nga po yung pandemic. Doon po sa industry ko na tinapos. Ano yung industry mo? Sa BSHR po ako eh. So, sa hotel po dapat ako papasok. Okay. Kaso, nag-pandemic po. During that time po, nagtatanggal po ng employee talaga sa mga hospitality industry. Ayun nga yung pinaka-affected, one of the most sobra po. affected. Kaya nahirapan din po ako mag-apply. So, parang nag-apply na lang din po ulit ako sa BPO for parang mayroon pa rin po akong job. Tsaka po kasi during pandemic, BPO po talaga yung hindi nag-close na industry eh. Strong. Okay. And then what made you transfer or resign dun sa first job mo after a year, diba? And then transfer to another
call center? Marami pong rason talaga, pero yung main po talaga is gusto ko na po talaga sana i-pursue yung tinapos ko nung college. Yun. Okay. Tapos bumalik ka pa rin ng BPO. Pero, so, nag-close kasi or affected ng pandemic yung mga hotels, ganyan. So, you were not able to pursue that. Tapos bumalik ka. Opo. Okay. And then your next experience na BPO, is that a back office pa din or voice or chat? Voice pa din po, customer service. Mas complicated nga lang po siya than sa una kong BPO. Can you tell us more about that? Bakit siya complicated for you? Yung account po kasi niya is tech support na merong sales and may customer service din. Ako po kasi personally, customer service, kaya ko po siya. Like, kaya ko po talaga mag-assist ng customers. Just that yung sales, din po ako hindi talaga magaling. Bakit kahirap din sa sales? So ako, I'm from a sales account today. I've been with this account for more than 15 years, right? Pero I love sales. So I wanna know more about ano yung hindi nag-work sa isang sales account. Actually, sales po talaga okay siya, lalo pag bonus, incentive. Maraming pera. Maraming pera. Kaso, ewan, di po siguro ako people pleaser. Hindi ako marunong mag-bid ng products, mga ganyan. Alright. Okay. So, night shift, talking about night shift, and you're with, the industry for 5 years, do you still adjust your body clock? Di po, nasanay na rin po talaga. Nasanay ka na. And then, what routines do you do to maintain na awake ka ng gabi? Number 1 po talaga, tulog. Ako po kasi matakot talaga ako sa tulog. So, as much as possible, kompleto yung tulog ko before shift. Yun nga lang po, marami talagang sacrifice kapag gusto mo talagang kompleto yung tulog mo. Now that you mentioned that, ano yung mga na-sacrifice mo na because of this graveyard shift? Marami. Lifestyle, social life. Lalo social life, nabawasan po talaga. Kasi I used to go out with my friends a lot. Pero ngayon po, priority ko na yung tulog, tas work, tulog, work. Yun. Do you still have time to go out with friends even if naka-graveyard shift ka? Ngayon, ginagawa ko po siya ngayon. Pinapractice ko na po kasi yung work-life balance. What does that mean, yung work-life balance? Like, you still go to work, yung ginagawa mo sa work, yung pa rin. Pero parang hindi lang yun yung ginagawa mong mundo. You still go out with your friends, you still have your own life. Parang ma-break lang yung So maganda yun, no? Work-life balance. You balance, what you do sa work and then you still spend, I'd say, quality time with your family and friends. Paano ang adjustment ng pamilya? Or paano ka nag-adjust din sa pamilya? Yung sa quality ng family time? Malaki. Lalo nung mga first year ko sa BPO. Kasi ako ma-close talaga ako sa family. So, lumalabas kami every weekends, nag-dinner, ganyan. Yung shift ko that time, panggabi na, so sila gising na umaga. So, tas umalis sila ng weekends. Sa BPO, hindi ka naman fix lagi na weekends ang off mo. So, may time na weekdays. So, wala. Priorities talaga Priorities lang. So, priority right now is work. Yeah. Tapos, you barely go out with family. Yeah. So, Before. Ngayon, hindi na. Kasi fixed weekends na din ako Good. Kasi, di ba, sa BPO industry today, meron kang split off, right? Pwedeng mag-split off because of the needs dun sa phone. Pero and I think karamihan ng mga tao right now, when they're applying for BPO, they're also asking if weekends off, no? Kasi usually may pasok din ng weekend sometimes because of the queue. So, pretty good. Ngayon, hindi natin may iwasan sa trabaho natin na mas stress, just like any other job. How do you handle or how do you cope up with stress and burnout today? Stress, no. Ilang beses ko yung naranasan. Pero natutunan ko lang din siya sa other colleagues ko or co-workers ko na pag stress ka, ang coping namin is marami kaming friends, lalo during work hours. So alam mo yung call kasi merong good and bad. So may irate, may galit. So if galit siya, after that call, you talk with your friends, you talk with your coworkers. So you open up with friends, and it's good that you're surrounded with friends din. Kasi
friends na who would understand you. Yes. Kasi pare-pares kami na experience. Pinagdadaanan. Correct. Alright. Now, today, in your setup na work at home, diba? Kasi before, madali lang. Kasi pagbaba mo ng headset, pwede ka makipag-usap sa TL mo, pwede ka makipag-usap sa friends. But right now, in your work at home setup, how do you handle stress and burnout? Work-life balance. Kasi ngayon, sa work from home ako. Sa current company ko ngayon, non-voice kami, back office. So, if walang interaction sa co-workers. So, ang ginagawa ko na lang, after work, I do my own life. Parang, yung work is during work hours lang. After that, no more work. So, na talaga, zero Yes. yung visit. Tapos, with ano yung pinaka-feedback sa'yo ng family mo today na naka-work from home? What do they love about it? And what do they hate about it? Parang wala naman silang hate. Puro lahat. Actually, parang nainggit nga sila kasi work from home, mas convenient. Walang transpo, wala kang masyado ginagastos. And you get to do a lot. Okay. Now that you mentioned transpo, before kasi magko-commute ka talaga, no? And it's different for us kasi gabi ka pumapasok. So, how was commuting? How's your commuting experience? Sa akin, sa experience ko, taga-south kasi ako eh. Usually sa south, di talaga nawawalan ng transpo. So, kahit gabi. So, thankfully, yung mga napapasokan ko kasi is near lang din sa akin. So, okay naman. Wala naman ako naging bad experience sa transpo. Hindi rin ako nahirapan. Kahit during pandemic, meron din kaming transpo. So, Good. Best tip to stay awake during shift? Stay awake? Sa akin personally, drink a lot of water. As in, sobrang laki niyang tulong kapag hydrated ka. Prioritize your sleep and make a lot of friends. Make a lot of friends. Yeah. May mga go-to friends ka ba na kapag avail time, ganyan, tinatawagan mo sila, and then ano yung mga napagkukwentuhan? Yes, marami. Actually, meron kaming circle, like, after ng work, parang nagtatawan kami. Ngayong work from home ako para pag-usapan lang. Ano yung mga usual na pinag-uusapan? Meetings, mga napag-usapan sa meetings, changes sa Sa BPO kasi change is constant. Talagang laging may nagbabago. Depende sa client. At saka mabilis yung pagbabago. Pag sinabi ng client na, let's do this tomorrow night or tomorrow, diba? Effective tomorrow. Mangyayari na rin siya agad. So, yun yung isang challenge din sa atin in the BPO industry. Any apps or routines na nakakatulong sa'yo to stay awake? Before shift talaga uminom ako ng coffee. Like, malaking tulong talaga yung coffee to help you to stay awake. Actually, yun lang. Before shift, yun lang talaga. So, coffee before shift and then water. Yeah. Right. Okay. What's your advice for those students maybe or people who wants to enter the graveyard shift? Good luck. Prepare niyo yung sarili niyo kasi actually, hindi naman like siya sa BPO lang pero dahil graveyard nga, really have to prepare yourself sa mga sacrifice. Talagang yung ginagawa mo before, lalo if outgoer ka, mababawasan talaga siya. Kasi, pick a struggle. Kasi pag nag-keep ka pa rin doon sa pagiging outgoer mo, ikaw din mahirapan sa shift. So, ano yung unang-unang give up para maging, alam mo yun, maging successful ka in their journey to the BPO? Social life talaga. Social life talaga. Outgoer kasi ako eh. So wala nang gimmick? Or wala nalimitahan? Nalimitahan na. Nung first BPO ko, nawala talaga. Talagang pahinga lang. Kasi nga calls. For some reason, mas nakakapagod yung calls. Parang, kinukuha niya yung energy mo. So, during your off, parang gusto mo lang matulog, magpahinga. Ano yung masasabi mo na pinaka-challenging na call? And how much time did you handle that? Siguro nung first timer pa lang. Kasi sa BPO talaga, actually sobrang galing ng mga nag-work sa BPO. Kasi
bukod sa iba-iba kasi talaga yung pinag-aaralan doon. Depende sa account. Madalas pa walang connect sa pinag-aralan mo. So, nung first timer ako, wala akong idea at all about it. So, parang may overwhelming pa. During training naman, hindi talaga lahat natuturo. So, you have to self-study. So, meron akong call noon na talagang hindi ko alam at all yung hinahanap niya. Tapos, busy lahat ng support, TL. So, yun siguro yung tapos galit na siya. So, first time kong maka-encounter ng irate customer. Di mo alam paano siya papakalmahin. Tapos, ayaw niyang bumaba, ayaw niyang mag-release. So, really have to stay connected. And parang 4 hours ata ako nag-stay sa call na yun. Walang break? Wala. Talagang kausap mo lang siya 4 hours? Tapos binabalik-balikan. Ang advice lang, kasi meron ding long call yung support namin that time. So everyone's occupied. Okay. So kailangan binabalikan siya every 4 minutes, 2 minutes na minang-standby na. So paano minanage yung 4 hours mong kausap na medyo mahirap? Actually, mahirap yun talaga, di ba? Tapos irate pa. Well, busy lahat nung So, ginagawa ko yung best ko, i-assist pa rin siya. Hanapin yung problema. Hindi ko talaga nahanap eh. Binabalikan ko na... Tech na issue? Healthcare. Healthcare. Okay. Was he looking for a document, mga ganyan? Document. Meron siyang prescription na nawawala. Binigyan siya marami siyang issue actually that time. Kaya humaba siya ng humaba. So, parang nag-laundry call na siya. Okay. And then, what was the outcome of that call? Well, for some reason, nung na-take na siya ng support ko, naging good call siya. Doon ako sobrang na-amaze na paano niya nagawang good call yun. So, doon ko nasabi na yung mga support, nandun sila sa position nila. For some reason. Like, they earned it. Okay. Pero let's get the conversation a little lighter. What was your funniest, funniest call experience? Sa 5 years ko, for me, siguro yung pinaka-unforgettable na. Tsaka nakakahiya din kasi pag naka-headset talagang ahente, automatic English ka eh. Para siyang may magic eh. Pag tinanggal mo, Tagalog bigla. Yeah. True yan. So there was this one time na may kausap ako, tapos naka-hold kasi yung customer. Then in-hold ko, na Tagalog ko pa din. Nakalimutan ko yung magic. Ano yung sinabi mo? Parang kinamusta ko na siya something. Basta Tagalog ko talaga siya. So parang nagulat yung customer. At yung shocking nun. So meron siyang katabing Pilipino din. Okay. So what a coincidence. Oh my God. So funny nga, I think lahat naman tayo may ganong experience. Marami. Yung iba nga medyo napamura pa ng konti. Diba? Pero di naman yung sinasadya sa customer. And then, so talking about funniest experience, ano naman yung pinaka-memorable experience that until now hindi mo talaga makakalimutan? Like, good or bad? Both? Sige, you can share both. Good, siguro kasi ako personally, soft-hearted talaga ako. It's good to receive feedback sa customer na positive. Like, meron this, one time na. During that time kasi, nandun pa ako sa part na nag-grow, nag-i-improve pa lang sa skills ko sa BPO. So, meron ako in-assist na customer na na-assist ko siya, then sobrang ganda ng positive, ng feedback niya. As in, parang may iyak talaga ako. No? Parang, yun. Siguro yun na yung pinaka magpe-paid off sa mga ahente when they receive a very good feedback from a customer. Kasi that's a validation na we did it right. Yes. Diba? And we did everything we can to make the customer really satisfied. Ano naman yung memorable na bad? Right? Bad? Pwede, nag-iisip ako. Unfiltered naman. Okay. Unfiltered naman. Siguro, na-bully kasi ako sa isang company. Hindi ko na lang siya ma-mention, pero na-bully ako sa isang company because of my sexuality. Oh. Yeah. And may position kasi yung nambubuli. So parang lagi niya akong pinag-iinitan that time. Like, lahat naman ng ginagawa ko is tama. So, talagang na-bully. Then, wala akong naging choice. Pa kasi ako noon weak pa ako sa BPO. Di pa ako marunong mag-stood up sa radio. So, since na naging rason, kaya ako umalis sa company na yun. How did you feel about that bullying incident before? Nakakasad kasi
The work, hindi siya ganun kahirap. Yung work, yung account, kaya ko siya. It's just that nahirapan ako dahil nasa ka-work. So, nakakasad siya malaman. Kasi imbis na I can stay to that company, I can handle the work. Napilitan akong umalis kasi I don't like the treatment, I don't like yung experience na papasok, tapos parang iiwasan mo siya. So, naka-affect. Did you resign after that incident? Or yeah. Parang after multiple times ko siya ma-experience. So, naka-affect din talaga yung environment and the people. So, guys, ano lang din, advice to all leaders, naka-affect din talaga yung environment and the people, right? In the welfare of our employees. Diba, Reg? Yes! Ay, kasi uulitin, bakit nangyari sa kanya, diba? Nakakaloka. Bakla ba yun? Bakla din pala yun. Anyway. You were telling me earlier na meron kang isang customer na nakausap, right? Na memorable talaga sa'yo. Can you tell us more about that? Can I say the name? Yeah, pwede naman. Yeah, meron ako... Piling ko itatag ka ng mga 25. Okay. Meron akong na-assist na customer na sobrang sikat niyang popstar sa ibang bansa. So, parang isa na yun sa pinakamasayang lagi experience ko. Sino to? Parang napanood ko sa ano mo yan? Sa reels mo yan? Sa vlog mo yan? Lalaki naman siya, lalaki siya. Ang pangalan niya, Shawn Mendes. Oh my God! Ano yun? Paano siya natawag? Paano siya napatawag? Parang may Exciting problem yan. sa line niya na kailangan... naalala ko na. Parang naka-pause yung line niya. So, kailangan niya ipabalik yung service. Hindi siya nagbayad? Hindi, accidentally. parang accidentally. Pina-request niya din na i-post muna. So, syempre, as part of LGBT, tonto ako nun. Yeah, that's a proud moment. Yes. Nag-ano ba siya? Nag-feedback ba siya? Oh, yes. Nag-survey siya. Nag-survey siya. Oh. Anong sabi niya sa survey? Hindi, nag-5-star lang. Dapat may kilig moment yun eh. Shawn Mendes yun eh. Okay. Now, office romance. Diba? I'm pretty sure marami dyan. Kasi na-experience naman natin yung lahat. Experience mo. Walang ganun. Ano yung masasabi mong kinilig ka sa isang ka-office mo? Or kinilig ka na ba sa isang ka-office mo? Maraming beses na. Coping din para makasurvive sa night shift eh. Pero may one time na meron dun isang nag-a-assist na like crush talaga siya ng buong team namin. Tapos hindi ko alam na hindi siya na part pala siya ng LGBT din. So, there was this one time na parang inayin niya ako mag-lunch. Ganyan. Kilig na kilig, no? Siyempre. Tapos, naging kayo ba? Sadly hindi. May issue pala dito. May chismis pala dito. Sadly hindi. So, naging friends na lang din kami. Maraming salamat, Resh, sa pagpunta sa vlog namin. And I'm really, really happy na nakapunta ka. Saludo kami sa lahat ng night shifters. Hindi madaling maging night shift. Graveyard job, pero laban lang tayo. Thank you from your BPO Real Talk now. If nakarelate ka sa episode na to, don't forget to like, share, and subscribe. And comment yung shift nyo below. Baka ikaw na ang next guest na. This is BPO Real Talk. Tunay na kwento. Walang filter. Kita kasi.